my channel! Today, ito yung kasunod ng series ko. Nakasunod noong my YT story. Ito naman tungkol sa sponsored videos. Kasi alam na alam nyo, nagkaroon ako ng issue dito sa channel ko tungkol sa sponsored video. Nag-topic na rin ito si Nanay Aisha. And I think kailangan ko rin i-share yun sa inyo para magkalinawan. At saka, marami rin kasi nagtatanong, lalo na yung mga small YouTubers pa lang mag-YouTube gusto magkaroon ng mga sponsors. Ayun. Sponsorships. So, ano nga ba ang meaning ng sponsorships? So, meron akong advertising class last sem. So, parang meron akong background about the sponsorships. Sponsorships is simply nagbigay ang isang brand, ang isang company, isang tao sa isa pang tao. Binigyan ka ng nanay mo, sponsor ng nanay mo, binigyan ka ng company, sponsor ng company. So, I'm a business student. So, ang thinking ko talaga andun sa part ng brands. Alam niyo, parang nagigets ko kung bakit nila ginagawa to. Nafe-feel ko yung point ng company kasi kahit ako company, mag-sponsor din ako. So, bakit nga ba may sponsorships? Ang tingin kasi ng brands sa mga vloggers, sa mga artista, sa mga public figure, ay isang way para makilala at lumawak yung name ng brand nila. Siyempre, pag sinabi yun sa video, pinost sa Instagram, malalaman nyo na, uy, meron palang ganito dito, uy, meron na pala yung ganito ng ganito. Pag sinabi namin yung name ng brand, ng online shop, ng company sa isang video, lumalawak yung pangalan ng company. Nasi-share namin kung ano yung products and services na pwede nilang maibigay, ganun. Basta lumalawak yung may kilala dun sa company, dumadami. Lalo na pag beauty vloggers or bloggers or kahit sino na nagre-review ng products. Kasi parang mas okay yon kesa sa artista. Well, okay yung artista kasi sikat na siya, buong Pilipinas yung may kilala sa kanya, marami siyang fans. Pero with vloggers kasi, mare-review, matetest yung product, testimonial evidence. Tulad niyan, nalalaman nyo, natetest natin mismo on the spot sa camera, nakikita nyo yung effect agad ng product sa akin. You can see sponsorship as a way na pamparami ng makeup, pamparami ng products, kung anong gusto nyong isipin sa sponsorships na libreng makeup, ganun. Pero ang pinaka-point kasi ng sponsorships mapalawak ang pangalan ng brand. So, two types of sponsorship. Merong monetized at saka merong free. Monetized, ito yung bibigyan ka ng product, tapos at the same time, babayaran ka rin. Madalas, ito yung mga big brands na meron ng budget. In a way, parang na-advertise na rin namin yung product. Lalo na pag nagustuhan, makapagbigay kasi ang vloggers ng customer ng market doon sa brand na yun, lalo na pag nagustuhan. Syempre, pag sinabi ko, nagustuhan ko to, meron sa inyo sabihin, ay, gusto kong bilhin yan, nagustuhan yan ni Lou, nagustuhan yan ni Say, nagustuhan yan ni Ate Ann. Marami na ako nabibiling products na dahil lang sa recommendation ng vloggers. Ayun. Alam ko, feel nyo ako doon. Yung monetized, madalas siyang tinatawag na ads, advertisement. Simply kasi, ang meaning ng advertisement is any paid form of advertising. Madalas, ito yung may mga demand. Ito yung kailangan namin ng isang post sa Instagram na ganito, kailangan namin ng isang video. Pwede ka nilang sabihan ng kung anong gagawin mo doon sa video. Syempre kasi bayad ka, diba? Parang sinusulit nila yung bayad nila sa'yo na dapat ganito yung edit mo, dapat ganito yung sasabihin mo. Karamihan naman ng brands tumatanggap ng honest opinion. Ganon din yung sinasabi ko sa kanila, lalo na pag magpapareview sa akin ng product. Lagi kong dinidisclaimer na nagbibigay ako ng honest opinions ko sa product. So, if ever na may negative akong makita, it's my own opinion. So, sila naman, okay lang naman sa kanila yon. Dumatanggap din naman daw sila. May sumagot sa akin dati na okay daw na may negative comments kasi at least alam nila kung ano yung mai-improve pa nila doon sa product. Pangalawa, yung gifts. Ito yung free. So, itong gifts, pwede kang makatanggap kapag natuwa yung brand sa'yo, or gusto nilang ipa-review, gusto nilang ma-feature sa channel mo, gusto nilang magkaroon ng feedback galing sa'yo, ganon. Same concept sa monetize, pero dito walang pera, walang bayad. Meron din namang mga konting demands, pero it really depends sa'yo kung saan mo siya i-feature. Tulad ng sabi ni Nanay Aisha dun sa video niya, nasa sayo kung paano mo siya ilalabas. Kung ilalabas mo ba siya sa vlog, gagawin mo siya ng isang review dedicated para lang dun sa product, sa brand na yon, ganon. Pero sa akin kasi, as much as possible, ako kasi ginagawan ko talaga ng isang video sa bawat brands. Kahit gift lang or kahit monetized, ginagawan ko talaga ng review. Kasi parang way ko yon ng pag-thank you sa kanila, ganon. Tsaka, alam niyo yun, mabait kasi ako. Na-realize ko na sobrang bait ko pala na
ayun, parang kasing ano basta hindi naman ako ganun kalakihan na channel, parang ang yabang ko naman kung ano, diba? Pero basta ayun, yung gifts, hindi ka obligadong gawan ng review yon, hindi ka obligadong gawan ng video, nasa sayo yon, sariling decision yon kung ilalabas sa video. Pero ako ginagawa ko lang ng video. Sino ang nagkaka-sponsors? Nagkaka-sponsors pa artista, maraming fans, vloggers na may viewers, vloggers na may readers, or anyone na pwedeng magpakalat ng name ng brand nila, name ng products nila, anyone na pwedeng mag-review ng products nila. Ayun, lalo na yung mga beauty vloggers na matatagal na, yung mga top YouTubers na ayun, marami silang sponsors kasi pag sinabi pa lang sa isang video, ilang views na agad yun, ilang tao na agad yung nakaalam nun. Basta anyone na may kakayahang magkalat ng pangalan ng brand, maraming viewers, maraming readers, maraming followers, maraming subscribers. So, paano nagkaka-sponsor? Dini-DM, ako kasi mostly emails, parang kinokonta kami na, uy, pwede mo bang ma-review tong products namin? Parang you can check my shop, ganon. Tapos, kukunin yung pangalan, address, contact number, shipping details. Tapos, sila rin yung may hawak ng shipping fee. Bali ako, ang ginagawa ko na lang ay nag-iintay dito sa bahay na dumating yung products. Pipicturan, ipa-flat lay. Ganun kasi ako pag may products na agad dumarating, pina-flat lay ko talaga kahit di ako marunong flat lay. Pinipicturan ko, ginagawan ko ng video as much as I can. Tapos pag medyo kilala ng brand, big brands, tatanong muna kung anong rate mo, ganun. Kasi, ayun. Saka meron din ba lang video yung friend ko, si Ann Valencia, meron siyang video dedicated sa paano magkaroon ng sponsors. Eh yun, more on nagbigay siya ng sites na pwedeng ikaw mismo yung ikaw mismo yung mag-a-ask sa sponsors. Alam mo yan, ikaw mismo yung lalapit sa sponsors. Pero hindi ko ma-explain yun kasi hindi ko maintindihan yun. You can watch her video, ililink ko siya dito sa card sa taas para malaman niyo yung tungkol doon. So, eto yung mga tanong sa Instagram. Marami kasi parang nauulit-ulit lang yung tanong. So, inisa-isa ko na lang sila, okay? Ano-ano yung mga nagsusponsor sa akin? Karamihan online. Merong mga starting pa lang, yung as in, konti pa yung subscribers. Kaya ang dami nagtatanong sa akin pag may pinvlog ako sa Instagram ko. Sabihin, legit ba to? Kasi konti lang yung followers. Sabi ko, oo, legit yan. Kasi binigyan nila ako. So, ibig sabihin, legit nga sila, diba? Ganun. Tapos, meron na ring mga kilalang brands. Meron na ring website, mga shopping website. Ay, meron ako na. Sino ang unang-unang nag-sponsor sa akin? Ang unang-unang nag-sponsor sa akin, yung Mea Cosmetics. As in, sobrang nakakatuwa. Tapos, oh my God, oh my God ka. Tapos, may nagtanong din, ano daw yung feeling ng unang may sponsor ko? Oh my God! Libreng makeup. Siyempre, inisip ko, oh my God, libreng makeup. Ganon. Pero, as time goes by, nagigets ko na talaga at ayan, nasishare ko na sa inyo kung ano talaga yung sponsor. Kaya ginagawan ko talaga sila ng effort. Kaya gumawa ko ng separate channel ko para ma-appreciate yung mga brands, yung mga online shops na nagbibigay sa akin. Ang pinaka gusto ko sa lahat na nag-sponsor sa akin, ayoko magsalita, ayoko magsabi, Siyempre, kahit naman, ayoko kasi silang i-compare. Ayoko mag-compare. Okay. Kailan iba pag-giveaway ang mga products na sponsored or na-review mo na? Ayoko naman kasi ipag-giveaway ng gamit na. Alam mo yun, kahit sabihin swatch lang yun, nagamit ko na. Parang nakakahiya naman na nabuksan na yun. Tapos ipapag-giveaway ko, diba? Parang sobrang kuripot ko naman yun. Pero nagsasama ako sa giveaway if ever na dalawa yung products. If, kunyari, meron ako ng product na to, tapos napadala sila ng ganun. So, etong hindi ko pa nabubuksan, itong bago, ayun yung isasama ko sa giveaway. Hindi naman sa nagdadamot, pero ayoko lang kasi yung ganun. At saka, syempre, masasabihan tayo na, you know, ano ang gusto nyong magsusponsor sa inyo ng brand? Sa akin kahit ano naman, pero mas maganda kung related talaga sa channel ko. Kasi may mga sponsor ako na dinecline ko. Yabang ko nung, hindi kasi ako tumatanggap ng sponsor na alam kong hindi kayo interesado. Alam niyo yun, kasi gusto ko yung may ma-share ako sa inyo, na may malalaman kayo, na meron kayong, na ma-appreciate nyo. Kaya ayun, may mga brands ako na dinecline. Kasi, simply because hindi sila aligned sa channel ko. Hindi sila aligned sa market ko. Kasi kayo yung market ko, yung viewers ko. So, ayun lang guys, sana meron kayong natutunan. So, ayun, gagawa pa ako ng iba pang mga videos related dito sa pag-YouTube. I-film ko naman next yung yung tips and tricks kasi ang ganda ng lighting ko ngayon at saka on point yung makeup ko ngayon. So, asahan nyo sa mga susunod na videos puro ganito pa rin itsura ko at ito pa rin yung background ko. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe for more kalakuhan.
Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!